Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Formal nang binuksan ng Philippine National Police ang off-camp PNP Museum Exhibit sa Fisher Mall sa Quezon Avenue, Quezon City bilang bahagi ng layunin nitong mailapit sa publiko ang kasaysayan, kultura at mga mahalagang ambag ng organisasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Patrolwoman Resely Umalay sa balita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Bilang bahagi sa pagdiriwang ng ika-31st Police Community Relation Month, nagsagawa ng off-camp exhibit ang Police Community Affairs and Development Group dito sa Fisher Mall, Quezon City. Formal nang binuksan ngayong araw, Hulyo 27 taong kasalukuyan, ang isang natatanging off-camp PNP Museum exhibit sa Fisher Mall, Quezon Avenue sa ilalim ng temang Police Community Affairs Honoring Heritage Through Service. Layunin ng aktibidad na ito na ilapit sa publiko ang kasaysayan ng kapulisan at patatagin ang ugnayan sa komunidad. Nagsimula ang programa sa formal na pagbati ni Ray Anthony Beltran, ang mall manager ng Fisher Mall, Quezon Avenue. Sinundan ito ng pagbabahagi ng mensahe ni Police Brigadier General Vina H. Guzman, ang Director ng Police Community Affairs and Development Group. We would like to extend our sincere gratitude to the Philippine National Police for bringing this remarkable exhibit here in Fisher Mall, Quezon Avenue. Sa pamunuan ng Fisher Mall, muli po maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtanggap sa amin at sa pagbibigay muli sa pagkakataong mailapit sa ating mga kababayan ang ilan sa kasaysayan, kultura at kwento ng PNP. Ipinakilala naman ni Police Brigadier General Marvin Juicy Saro, Deputy Director for Police Community Relation, ang presiding officer ng okasyon na si Police Lieutenant General Bernard M. Banak, ang Deputy Chief PNP for Administration. Sa kanyang naging talumpati, nagpaabot si Police Lieutenant General Banak ng mahalagang mensahe ukol sa kahalagahan ng pamana at serbisyo ng kapulisan. Ang pinakatampok na bahagi ng seremonyas ay ang untying of traditional cloth na siyang hudyat ng opisyal na pagbubukas ng pagtatanghal. Pinangunahan naman ni Police Colonel Veronica P. Peñalosa, Chief ng Historical and Cultural Affairs Division ng PCAG, ang exhibit walkthrough upang ipakita sa mga bisita ang mga makasaysayang koleksyon at sining ng PNP. Nagtapos ang aktibidad sa isang musical entertainment na inihandog ng mga PCAG artist. Ang pag-alala sa ating pinagmulan ay hindi paglingon sa nakaraan, kundi pagkuhan ng lakas upang higit pang mapabuti ang ating paglilingkod sa kasalukuyan at sa hinaharap. May it become more than a display of history of the PNP. May it become a symbol of our transparency, education, shared partnership,
and our shared commitment to preserving the legacy of the police service, the public service, for the future generation. And together, let us continue building stronger partnerships with our communities, preserving the rich heritage of our institution, and inspiring future generations to become active partners in promoting peace, order, and nation building. Mula dito sa Fisher Mall, ako ay inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Nakahanda ang General Santos City Police Office matapos ipatupad ang full alert status bilang bahagi ng pinaigting na seguridad kaugnay ng SONA 2026 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolman Edwin Baris. Status ang buong puwersa ng General Santos City Police Office bilang paghahanda sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong ika-27 ng Hulyo taong kasalukuyan. Nagsagawa ng accounting of personnel ang General Santos City Police Office. Ito ay ika-26 ng Hulyo sa pamumuno ni Police Colonel Ariel D. Acala, Officer in Charge ng General Santos City Police Office bilang bahagi ng pagpapatupad ng full alert status. Layunin ng aktibidad na tiyakin ang presensya, kahandaan at agarang deployment ng mga pulis upang matugunan ang anumang banta sa seguridad at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Kasabay ng pinaigting na kahandaan ng General Santos PNP, hinikayat ang publiko na maging mapagmatyag at makipagtulungan sa PNP upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Arestado ang isang truck driver matapos masabat ng mga otoridad ang nasa 530 na sako ng unprocessed mineral ores na hinihinalang iligal na ibinabiyahe sa Misamis Occidental. Narito ang buong detalye ng report mula kay Police Corporal Harley Osorio. Nasabat ng Police Regional Office 10 ang mahigit 2.65 milyon na halaga ng mga pinaghihinalaang unprocessed mineral ores at naaresto ang isang truck driver sa inilunsad na checkpoint operation sa Liloan Regional Border Control Point, Barangay Bonifacio, Misamis Occidental noong Hulyo 23, kasalukuyang taon. Sa isinagawang checkpoint operation ng 1002nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 10, katuwang ang Bonifacio Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Osamis City Maritime Police Station at Regional Intelligence Division 10, pinahinto ng mga otoridad ang isang FOSO wing van para sa inspeksyon. Nabigong magpakita ng kaukulang dokumento ang 46 anyos na truck driver na residente ng Barangay Tabid, Osamis City para sa kargang mineral ores. Sa isinagawang inspeksyon at panayam, inamin umano ng driver na nagdadala siya ng mga sako ng pinaghihinalaang mineral ores patungong Osamis City. Nang buksan ang likurang bahagi ng sasakyan, natuklasan ang 530 sako na pinanghihinalaang unprocessed mineral ores na may tinatayang halagang 2.65 million. Agad na nakipag-ugnayan ang mga operatiba sa Mines and Geosciences Bureau Region 10 upang magsagawa ng inventory at kaukulang pagsusuri sa mga nakumpiskang mineral ores. Kasalukuyang nasa kustodiyan ng Bonifacio Municipal Police Station ang naarestong suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995, samantalang pansamantalang nasa pangangalaga ng 1002nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 10 ang mga nakumpiskang mineral ores, ang ginagamit na sasakyan habang hinihintay ang pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau Region 10. Mula dito sa Police Regional Office 10, 1002nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Harley Osorio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Police Corporal Osorio. Nagpaabot ng pasasalamat si Police Major General Ponce Rogelio Peñones Jr. sa dedikasyon at sakripisyong ipinakita ng mga kapulisan na nakadeploy para sa seguridad ng publiko sa ginanap na SONA 2026. Narito ang kanyang buong pahayag. Unang-una sa Director for Operations, binabati natin at ngayon pa lang nagpapasalamat tayo sa lahat ng kapulisan natin na alam ko kahapon pa dineploy na natin para mapanatili yung kaayusan at katiwasayan sa pagdaraos ng SONA. Ito, konting tiyaga lang naman ito. Ito, bihira naman ito. Taon-taon natin ginagawa ito. Basta gawin niyo lang yung dapat gawin. Tandaan niyo, tayo yung kailangan ng ating pamahalaan para may sa katuparan ng mapayapang SONA ngayong 2020. Ang pulis, nandito tayo para panitilian po ang ang kapayapaan. Ang lagi po ang advice namin, kami IAS po kami representing QC Diaz. Pag-iikot po namin ay lagi po namin ina-advise yung ating mga pulis na dapat sa pagka-deploy natin ay lagi tayong kalmado, always respect human rights, maximum tolerance, kahit po anong sabihin nila sa atin, as long as hindi tayo sinasaktan ay hayaan lang natin, let go away. Labas dito, pasok dito, labas sa kabila. Basta wag lang po tayong saktan, ay wag po tayong gumawa ng anumang labag sa human rights. Yun po ang dapat gawin ng pulis. Nandito po tayo para panatilihin ang kapayapaan. Lalo po itong SONA, pagganap ng SONA ng ating presidente. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Samantala, nagbigay naman ng pahayag si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. kaugnay sa naging seguridad at pagpapanatili ng kaayusan sa isinagawang SONA 2026 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang buong detalye ng report mula kay Police Master Sergeant Mauricio Ruiz. There's no changes. There are 23,000 deployed in Metro Manila right now. And about 13,000, 12,000 are CDM contingents. And nandun na rin yung mga investigators. Kasamaan ay kailanman ay hindi magbabagi. Sir, ano po mensahe nyo sa ating mga kapulisan na katalaga simula pa kaninang madaling araw dito na po sa haba ng batasan at saka sa Commonwealth? I take pride to our police personnel, especially our regional director, in fulfilling their commitment at job in maintaining peace and order, especially public safety and peace and order. At ako ay natutuwa at mataas ang kanilang moral, ipagpatuloy lang nila yan at yan talaga ang trabaho ng pulis. Sir, mensahe niyo po sa ating mga kababayan magsasagawa ng kilos protesta patungo dito na nandyan na po sa bandang Pilgoma, sir? Okay, co-coordinate tayo sa LGU, especially they're the one who suggested and or gave the permit for the rally. Kung may permit, at pero namang mga nakasaad na dapat limits ng gagawin nila doon. Okay? At take note na meron tayong batas, meron tayong PP 880, merong RA 9003, Clean Air Act, merong bawal at pwedeng gawin. Chief, kanina ka pa nag-iikot sa mga deployment. Kumusta so far? Kontento ka ba sa latag ng seguridad? Yes, kontento tayo. And nakatutok tayo dyan. Lalo na in talking to the different commanders at lalong-lalo na ang ating regional director dito si Major General Anthony Apirin. Napakaganda ng deployment as planned. And ang National Headquarters ay nandyan lang to give the necessary support, whether admin or operational support. We have utilized not only National Capital Region, we augmented their strength coming from Region 3, Region 4A, Region 1, Cordillera, Region 2, and 4B.
Mula po dito sa Batasan, Quezon City at sa ngalan po ng aming PNP Chief, Police General Jose Melencio C. Natatis Jr. at sa aming pong Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony A. Abirir. At ganoon din po sa aming Force Commander ng RMFB NCRPO, Police Colonel Celso M. Rodriguez. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, kasama si Patrolman Syubal, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang i-like, follow and share kami sa aming Facebook accounts ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.